out with joy, sing hallelujah. Lift your hearts to the Lord with jubilation. Sing out with praise, sing out with gladness. Lift your voice to God, sing out to Him and give thanks. Hallelujah. Sing out with joy. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan, napupuno ka ng pag-ibig. Dahil sa iyong dakilang pagmamahal, kami iniligtas sa kapahamakan. Tunay nga na ika'y mabuti, ipinapamalas mo ang iyong pag-ibig sa lahat ng aming salinlahi. Mapalad sa iyo'y tumatawag, sapagkat nadarama nila ang iyong biyaya at habag. Purihin ka, dakilang Diyos. Sa lahat ng oras, purihin ka. Para sa ating awit ng pagpupuri, awitin natin ang Love Divine, All Love Excellent. Ang pag-ibig na dakila, sumaamin ka nawa. Sa tahanan mo'y tugma, busugin sa biyaya. Ikaw lubhang mahabagin, Jesus na magiliwin. Kaligtasan mo'y ibigin, sumapuso nga namin. Ang Espirito'y ilakip, sa damdamin may hapis. Maghari sa aming isip, nang sa iyo'y masanib. Huwag mo kaming pabayaan, sa pitang kasamaan. Ang banal mong kalooban, kami ay pangunahan. Kailangan namin ngayon ang lingap mong hinaon. Huwag hayaan maparoon sa nagkatmang lingato. Hangad namin kabuhayan na nasa iyong dala, at hindi masusumpungan sa sinumang kinahanglan. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin, maraming salamat po sa araw na ito. Ikaw ang unang nagpadama sa amin ng tunay na kapatawaran at pag-ibig, kaya naman kami ngayon nakapagpapadama rin ng mga ito sa iba. Dalangin nga po namin na sa aming pagsamba at pagpupuri sa iyo sa araw na ito, patuloy mo nga po kaming turuan kung ano ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad at pag-ibig. Pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit. Pag-ibig na nagpapalaya. Pag-ibig na lubos na umuunawa. Hamunin nga po ninyo kami na sumunod sa inyo, na tularan ang pagpapamalas mo ng lubos na pag-ibig sa tulong ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Si Jesus ay walang hanggan, ay purihin, paghatiin, paglingkuran. Si Jesus ang pinagmumulan
tawag ng pagsisisi at kapatawaran, halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong patawarin ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y matuwid. Sa pangalan ni Jesucristo, kayo'y pinatawad na. Salamat sa Diyos. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang
inyo. Tanging kayo lamang, Panginoon, tanging sa iyo. Tanging kayo lamang, Panginoong Jesus. Sa iyo, Panginoon, ibigay ang buhay. Sa iyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Walang ibang karapat dapat tumanggap ng Alleluia. Walang ibang karapat dapat awitan ng pagsamba. Dahil sa iyo, tanging kayo lamang, Panginoon, dahil sa iyo. Tanging kayo lamang, Panginoong Jesus. Tanging sa iyo. Tanging kayo lamang, Panginoon, tanging sa iyo. Tanging kayo lamang, Panginoong Jesus. Tanging sa iyo. Tanging kayo lamang, Panginoon, tanging sa iyo. Tanging kayo lamang, Panginoong Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga leaders sapagkat matapos ng matagumpay ang ating pong tinatawag na Charge Conference. Purihin ang Diyos sa kanyang biyaya, lalo't higit sa kanyang gabay sa lahat ng manggagawa ng ating iglesia. Sa pagkakataong ito, tayo po ay nadako para sa pagbati sa ating mga kapatid na nagdaos ng kaarawan at magdaraos ng kanilang kaarawan. Katulad po sa araw na ito, February 20, ang ating pong kapatid na si Josephine Cabuyo, Arielin Giliego at Sheila May Lanorias ay nagdaraos ng kanilang kaarawan. Para sa darating na February 22, ang ating pong kapatid na si AJ Abinohar at Abby Toledo ay magdaraos ng kanilang kaarawan. Sa 23 naman po, ang ating kapatid na si Denisa Jane Saire, ang kapatid po ni Richie. Sa darating pong 25, ang ating pong kapatid na si Vicky Toledo, Elizabeth Eduave, Nelson John Cutino, at si Ombrero Perlita. Sila po ay magdaraos ng kanilang kaarawan. At para po sa darating na 26, ang ating pong kapatid na si Nestor Gacos. Atin po silang batiin at awitan ng Happy Birthday song. At wag natin po silang kalimutan lagi sa ating panalangin. At para naman sa magdaraos ng anibersaryo ng kanilang kasal, ating pong batiin ang kapatid nating sila Lito at Lan Medina. Awitin natin po yung ating awit para sa kanila na sinasabing, "Sweeter as the years go by."
announcements. Ating pong pasalamatan ang pamilya ni Oxignola family sa pag-aalay ng tinatawag na bulaklak para sa ating altar bilang kanilang pasasalamat sa pagtatapos ng kanilang anak na si Irvin Ken Oxignola sa kanyang pagtatapos ng BS Architecture. Ang papuri ay para lamang sa ating Panginoon. At gayon din, pasalamatan natin ang Diyos sa paggabay niya para sa isang matagumpay na sinasabing Charge Conference nung nakaraang linggo. At para naman sa darating na linggo, ating pong ipanalangin ang sinasabing Transfiguration Sunday at ang closing ng sinasabing Season 4 Epiphany. Ating pong idalangin ito sa ating Diyos at sa paghahanda natin para sa sinasabing Lent sa darating na Marso 2 sa ating pong Ash Wednesday. Ang lahat po ito ay idulog natin sa Diyos at hilingin natin na ang Panginoon ang siyang patuloy na tumabay at magpala para sa atin. Para sa ating unang aralin, ito ay matatagpuan sa Genesis 45, mga talatang 3 hanggang 11 at 15. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa ba talaga ang aking ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagputong. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo sa Paraon, tagapamasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyo, pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom. At hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na naghihirap. Patuloy siyang umiyak habang isa-isang hinagkan ang ibang kapatid. Para po sa ating ikalawang aralin, Awit Kabanata 37, talata 1 hanggang 11 at talata 39 hanggang 40. Huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kaya mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Harap ni Yahweh o sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa, iyang pagkagalit iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka.
Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain at dooy tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Hindi magtatagal sila'y mapaparang kahit hanapin mo'y di masusumpungan. Tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana. At sa lupang iyon na nakapagsagana, ang kapayapa ay matatanggap nila. Ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid, iingatan sila kapag naliligalig. Sasaklawan sila kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat si Yahweh ang kanilang sandigan. Ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Parinig ko'y iyong buksan, Panginoong minamahal, upang aking maunawaan ang kalooban mong banal. Narito ako, O Diyos, nakalaan na maglingkod. Paninig ko'y iyong buksan, diwang banal. Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kapitulo 6, talatang 27 hanggang 38. Subalit sinabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo, at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang inyong balabal, huwag mong ipagkait ang inyong damit. Bigyan mo ang mga bawat humihingi sa iyo. At kung may kumukuha ng iyong ari-arian, huwag mong bawiin ang mga iyon. Gawin niyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ay ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawan nyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niya. At kung makakabayad lamang ang inyong pautangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila, masama at pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasang anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama na mahabagin. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo ay iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoong Jesucristo. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
Isang maganda at mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga kapatid? Nagpapatuloy po tayo sa ating pagtalima sa panahong matapos ang Epifanya. Ang panahong ito na ang nais ay maliwanagan ng bawat isa. Epifanya, na ang bawat nakikinig ay magkaroon ng pangunawa o pagtanto o realization sa mga aral na ibinibigay sa atin ng may kapal nitong mga nakaraang linggo. Nito rin pong nakalipas na isang linggo, ay ipinagdiwang din po natin ang araw ng mga puso. Mga kapatid, kamusta po ang inyong naging celebration ng Valentine's Day? Well, kung atin nga pong titignan, more on romantic love or love for our family o mga mahal sa buhay ang maaaring naging focus ng okasyon ito. Ngunit itinuturo pa rin sa atin mga kapatid ng okasyong itong pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Ano nga po ba ito? Yes, pag-ibig po. Love. Kaya nga, ngayong linggong ito pa rin po ang ating pagbubulay-bulayan bilang pinakamahalagang sangka ng ating leksyon para sa araw na ito. In our lectionary lesson, this subject on love is very evident kung atin nga pong hihimayin ang nilalaman ng ating mga nabasang teksto. Hindi po ba? Now let us go to our Old Testament reading. Sa ating pong Old Testament lection, we learn about the story of Jacob and his brothers. Alam naman po natin ang kwentong ito na minahal at kinagiliwan na ng marami. Kahit pa nga ang movie industry, ang movie world, ay ginawa na po ito ng sarili nilang adaptation. Ang kwento ni Jose na ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa Ehipto. Masaklap at masilimuot ang mga karanasan na naranasan, sunod-sunod na mga sumalubong sa ating pong karakter na si Jose sa kwentong ito. But my friends, the good thing about this story is when God remembered Joseph. That is in chapter 41. Halos matagal na panahon siyang nakabilanggo at tila wala nang pag-asa pa siyang makalaya. As if ang bida po natin sa kwentong ito ay wala nang pag-asa pang makaalpas, makaahon sa kanyang pagkakalugmok. Ngunit sa hindi inaakala ay dumating naman ang takdang panahon upang kumilos ang Diyos. Sapagkat ang Ehipto noon ay nakakaranas ng kaguluhan sa problemadong paraon dahil wala na pong ibang makapagpaliwanag ng kanyang panaginip. Ito na nga ang itinakda ng Diyos upang gamitin niya si Jose at tuparin din mismo ang mga pangitaing ipinakita ng Diyos sa kanya noong siya ay bata-bata pa. Friends, after a long time, Joseph was released from prison and made to be Egypt's second in command because God's favor was upon him. Dahil sa ginawang pagpapaliwanag ni Jose sa panaginip ng paraon ay ginawa itong gobernador ng buong sambahayan ng paraon. At di lang po yun, ng buong Ehipsyo. Dito po makikita ang pagbabago sa naging buhay ni Jose. At dito rin po papasok ang ating nabasa. Nang pumunta ang kanyang mga kapatid sa Ehipto upang bumili ng makakain. It was at this time that he met again his brothers. Now, what was his response? Ano po ang naging reaksyon niya nang makita niya ang kanyang mga kapatid? Ang kanyang mga kapatid na mismong naglagay sa kanya sa kapahamakan, sa mga pasakit at sanhi ng paghihirap niya sa buhay. Ano ang kanyang naging reaksyon? Ang sanhi upang mawalay siya sa mahabang panahon sa kanyang ama na si Jacob at kay Benjamin na kanyang kapatid. Ano ang kanyang naging tugon? Ang kanyang naging tugon ay pagkasabik at pagmamahal sa kanyang mga kapatid at pamilya. Hindi po natin aakalain na ganoon na ang kanyang magiging tugon. Pero paano nangyari ito? Nakakalimutan
Sinasangkata na ba ni Jose ang ginawang kasalanan at kamalian ng kanyang mga kapatid? Hindi po. Ngunit hindi rin niya pinabayaang ang magdidikta sa kanya ay ang galit o paghihiganti laban sa kanyang mga kapatid na lumapastangan sa kanya. Katunayan sa talatang 4, ang sabi niya, "Ako nga si Jose. Ang inyong kapatid ay pinagbili ninyo sa Ehipto." Hindi po niya nakalimutan. Ngunit sinabi niya sa talatang 5, "Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag na ninyong sisihin ang inyong mga sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagdala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay." At ganoon din naman sa talatang 8, dagdag pa niya, "Kaya hindi kayo, kung hindi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito." Wow! What a respond! Hindi po ba, mga kapatid? Joseph responded to his brothers by revealing his surprising new perspective on the matter. Meron ng bagong pagtingin si Jose sa mga pangyayari na pagtantunan ni Jose na kahit siya'y ginawa ng masama ng kanyang mga kapatid, nagawang mapabuti ito ng Diyos. Mapabuti ng Diyos ang mga masasaklap na mga pangyayari sa kanyang buhay. And now, friends, that can also be possible to you. That can happen also to you. Naniniwala po ba kayo doon? Na kung kahit na anong masamang pangyayari sa buhay niyo, ay kayang baliktarin ng ating Panginoon. Dahil siya'y makapangyarihan. Now listen to this. Instead of only focusing on the harm that the brothers intended and caused, Joseph transitions to asserting God's role. Ano po yun? "It was to save lives that God sent me ahead of you." In verse 5 and also in verse 7. Now, my dear friends, by framing his brother's harmful actions within the larger program of God's salvific work, Joseph charts a different path from their expectations. Friends, only those who can truly see and those who trust in the Lord can say things like this. Sila lamang po na nakakakita, masasabi natin, ng kingdom behavior. Sila lamang na nagtiwala sa Panginoon ang mga makapagsasabi ng mga ganito. Isipin ninyo na isip ni Jose yun. At hindi galit at paghiganti ang kanyang ipinairal. Of course, my dear friends, not that he forgotten his brother's offense and wrongdoings against him, but Joseph, having the mind of God and with the enlightenment that comes from the Almighty, he now sees the big picture and sees how God can redeem and turn those evil acts into something that is good and beneficial. At dahil kaliwanagan o dahil sa kaliwanagang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, ay pinili niyang mas pairalin ang pag-ibig at kapatawaran sa kanyang mga kapatid. And we know how the story of Joseph and his family ended. It was a happy ending story. Joseph and the whole family, or Jacob and the whole family, was reunited with Joseph. Again, paano po nangyari ito, mga kapatid? Because Joseph learned to see things in God's perspective. In what we say, kingdom's perspective. At ganito naman po ang makikita natin sa sinasabi at itinuturo sa atin ng Ebanghelyo para po sa linggong ito. Now let's go to our gospel reading. Jesus, part of His Sermon on the Plain, ito po ay kadugtong pa rin noong ating pong pinag-aralan noong nakaraang linggo. Nagpapatuloy po ang ating Panginoong Jesus sa kanyang Sermon on the Plain na tinatawag sa Luke's Gospel.
At part ng kanyang sermon ay yung tinatawag pong the kingdom values or virtues. The kingdom virtues and values that he is trying to instill in the hearts of his hearers. Ipinapakita lamang sa tekstong ito na ating nabasa ang hamon ni Jesus na matutunan ang hindi lamang mahalin ang ating kapwa, na gaya na ng itinuro ng Panginoon, ngunit ngayon naman, mga kapatid, ay tinuturo ni Jesus ang mahalin ang ating mga, kaaway, at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa atin. Yan ang sabi niya. This is Christ's call to the highest standard of being citizen of God's kingdom. This is a higher calling, my dear friends, than what the world teaches. For the law, or masasabi po natin way back in the law or the code of Hammurabi, it states that this kind of law is based on the law of reciprocity. Batay sa batas na ito, kung ano ang inutang, yun din po ang kabayaran. Kaya nga lumabas yung kasabihang, eye for an eye and tooth for a tooth. So that to help those who help you and hurt those who hurt you, to do to others as what they're doing to you. That is simple justice. Hindi po ba? That's how the world views it and how the world teaches it. But, my dear friends, that is not how Jesus sees it. And now saying that that's not how the way or how the kingdom of God works. Kaya nga sabi natin, higher calling ang pagiging mananampalataya. Reciprocity is not kingdom behavior, my dear friends. And if you are a citizen of the kingdom of God, then we have to put an end to this. Hindi po dahil ikaw nasaktan, ikaw gaganti rin at mananakit din sa Kanya. So, an end of reciprocity. Because that is not the kingdom behavior. And just as God goes beyond justice to mercy, we are to do the same. The calling is to do the same. Maging tulad tayo ng Diyos. Maging kamukha niya tayo sapagkat tayo nilikha niya, kawangis niya. Now, this is a hard lesson, yes, my dear friends. One that goes against the norms. It is unnatural. But we can move beyond justice to mercy, but only through the grace of God. Ngayon, pagka atin pong tinimbang at tinignan, ano ang ibinabahagi sa atin ng Old Testament reading natin at ng Gospel reading na ito? Ano ang itinuturo sa atin ni Jesus bilang mga mananampalataya niya? Nais ko po kayong iwanan ng tatlo. Number one, as Christians, we are to go beyond what the world standard dictates. Kung ang standard ng sanlibutan ay ito, friends, we are to go beyond that. Dahil nga tayo yung mga tagasunod ni Kristo, nararapat lamang na mamuhay tayo ng mas higit pa sa dinidikta ng sanlibutan. Remember, being a Christian involves a higher calling. Sabihin ko nga po, higher calling. Yes. Kung kayo mananampalataya, then it is expected from you. Ano po? Yung to go beyond. Yan, yung sinasabi natin. Doing an extra mile. We go beyond justice by showing mercy. Ito po ang pinakita ni Jose sa ating Old Testament lesson. Ito rin ang ipinamalas ni Jesus nang siya'y huliin at ipako sa krus. Tayong mga makasalanan ang unang recipient nito, ng virtue na ito, sapagkat dahil sa ating mga kasalanan ay dapat lang tayong maparusahan. Ngunit imbes na kaparusahan at kabayaran sa ating mga kasalanan, kapatawaran ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. At kung tayo ay tumanggap ng habag, awa at kapatawaran sa Diyos, mga kapatid, ano pat, dapat din natin itong ipagkaloob sa ating mga kaaway. Kaya nga ang panawagan ng ating Panginoong Yesus, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Pangalawa po na nais kong ibahagi,
Ang paggawa ng mabuti ang pinakamagandang ganti na magagawa natin para sa ating mga kaaway. The best revenge that we can give to our enemies is the kindness of our action. Acts of kindness. Hindi po matatapos ang hidwaan at tunggalian o labanan kung gantihan ng kasamaan ang ating ibabato sa isa't isa. Jesus taught us in our gospel lesson the end to pain and suffering, killing and missing, to end to those. And that can only be achieved, my dear friends, if we allow love and mercy to take its course. Muli, hindi po natin sinasabi na nakakalimutan na o hindi na mahalaga ang mga nagawang kasalanan, kundi ang sinasabi natin dito sa aral na ito ay mas pinipili nating pakilusin ang kalooban ng Panginoon. At sa ganito, ang magbubunga, mga kapatid, ay magandang resulta. O sabi nga po, win-win solution. So, ano po ang gusto ninyo? Tayo po ang mamili niya. Pangatlo po at panghuli. Following the kingdom behavior makes us more like Jesus, and we are called children of God. Following the kingdom behavior makes us more like Jesus and are called children of God. Sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay nagiging mas kamukha tayo ng Diyos. O naipapakita natin tayo'y kamukha ng Diyos at tayo'y mga anak nga ng Diyos. Ito po ang sinasabi sa talatang 35. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Tandaan po natin mga kapatid na tayo na may talagang mga anak ng Diyos at hindi tayo taga-sanlibutan. Opo, tayo'y nabubuhay sa sanlibutan ito, ngunit hindi tayo mga taga-sanlibutan, sapagkat tayo'y mga tinubos na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, hindi na po dapat tayo nabubuhay sa landas o daan na makasanlibutan. Though we are still in this world, remember, we are not of this world. Dahil binago na tayo ni Kristo, hindi na makasanlibutan ang ating ginagawa kung hindi ang mga gawa ng kaharian ng Diyos. Kaya naman sa ating pagtatapos, nalalapit na rin po ang pagpasok ng panahon ng Kwaresma. Next Sunday is Transfiguration Sunday, and then after that is Lent already o Kwaresma. At maganda pong paghahanda ito mga kapatid upang muli nating mabalikan ang mga ehemplong ipinakita ni Jesus sa atin. At ginawa itong pagbulay-bulayan kung paano ito makakatulong sa atin upang mahamon tayo na tularan ang mga gawin ni Kristo Jesus. Tungo na rin mga kapatid sa isang ganap at mapalad na pamumuhay. Meron po akong dalawang mga tanong na maaari po nating gamitin habang tayo po ay nanananghalian kasama ng ating pong pamilya. Atin nga pong i-discuss ito sa isa't isa. Ang una pong tanong, saang aspeto ng ating buhay espiritual tayo mas nahihirapan na tuparin ang pinag-uutos ni Jesus? Saan po aspeto ng ating buhay espiritual tayo mas nahihirapang tuparin ang pinag-uutos ni Jesus? Meron pong tatlo. Ang una po, sabing ganun kasi, gawan ng mabuti ang mga napupuot. Ang pangalawa, pagpalain ninyo ang sumusumpa. At yung pangatlo, ipanalangin ang mga nang-aapi. Example lamang po yung tatlong yon. Saan tayo nahihirapan doon? Letter A ba? Gawan ng mabuti ang mga napupuot. Letter B, pagpalain ninyo ang sumusumpa. Pangatlo, ipanalangin ang mga nang-aapi. At ang pangalawang tanong po na maaari nyo rin pong i-discuss as you were having your lunch later on, sa papaanong paraan makakatulong ang bawat isa sa ating pamilya upang maiwasang lumala ang hindi pagkakaunawaan o sama ng loob, ano po, sa pamilya man o sa labas ng pamilya. Ulitin ko po, sa paanong paraan makakatulong ang bawat isa sa ating pamilya upang maiwasang lumala ang hindi pagkakaunawaan sa loob man o sa labas na rin ng ating
pamilya. Nawa nga po ay may natutunan tayo ngayong linggong ito. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang pagbibigay ng handog sa Diyos. Ang pagbibigay ng ating mga kaloob, ikapo at tanging handog para sa ating Diyos na mabuti. Ang mga kaloob ay titipunin pansamantala ng mga magulang at ibibigay ang mga ito sa ating simbahan. Para sa ating awit ng pasasalamat at pagtatalaga, awitin po natin ang Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod na di mapapawi kailanman sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo ay magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't matulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't may nagmamahal. Sikapin sa ating paghayo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't matulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't may nagmamahal. At sa pagtatapos nga po ng ating pananambahan, hinihikayat ko nga po kayo, halipo kayo at tayo ay sumandaling manalangin. O mahal naming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng inyong salita. Salamat sa mga hamon. Salamat, Panginoon, upang ang inyong salita ay pumasok sa aming mga puso, sa aming mga diwa, at sa aming mga pag-iisip. Baguhin ang aming buhay at matutong sumunod sa inyo. Salamat, tunay nga po, Panginoon, na ang inyong salita ay nagbibigay buhay sa amin at sa aming kapwa sa pamamagitan din ng aming pagsasabuhay nito at pagkilos sa tulong ng banal na diwa. O aming Panginoon, patawarin niyo nga po kami sa mga pagkakataon na kami ay hindi nakakasunod sa nais ninyo, na mas inuuna pa rin namin ang aming kagustuhan at pangsariling mga naisin. Sa lahat ng ito, Panginoon,
patawarin nga po ninyo kami. At sa ganun din, kami ngayon, O Diyos, ay patuloy na lumalapit, kumikilala sa inyo na aming Panginoon at tagapagligtas. Opo, Panginoon, kayo ang Panginoon namin. At ang ibig sabihin nito, Panginoong Diyos, ay kayo ang susundin namin. Hindi ang aming kagustuhan, hindi ang aming naisin. Turuan at tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa inyo. Na sumunod sa nais ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na katulad ni Kristo, kahit na siya'y nasa gitna ng paghihirap, kahit na siya'y nakatanggap ng maraming mga pasakit, ipinanalangin pa rin niya ang mga gumawa nito sa inyo. Ipinadama ang pag-ibig na makalangit. Mahal naming Diyos, turuan mo po kami bilang iglesia na maisabuhay ang inyong utos sa amin. Na mga mahalan, mga ibigan nga po kami sa isa't isa. At mas lalong higit ay matutunan namin ibigin, mahalin ang mga umaapi sa amin. Ang mga nangaaway sa amin. Ang umaalipusta sa amin. Ito ang turo na nais ninyo tanggapin namin. Ang turong nais ninyong sundin namin. Opo, Panginoon, hindi madali, ngunit posible sa kapangyarihang ibinibigay ng Espiritu Santo. Panginoon, itinataas at ipinapanalangin ko sa inyo ang iglesia nito, ang Fairview Park United Methodist Church. Patuloy nga po na ang pag-ibig ninyo ang maranasan ng bawat isa, ng bawat pamilya. At ito rin naman, Panginoon, ay maisabuhay, makita sa bawat miyembro na may papamalas ito sa lahat ng tao na aming nakakasalamuha. Upang sa gayon, Panginoon, ang mga taong nakakakita, nakakaranas, ay tunay din makilala kung sino ang aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay, O Diyos, na ipapakilala namin at na ipapahayag ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Panginoon, ipinapanalangin namin ang bawat pamilya ng iglesia. Ang mga magulang na nangunguna sa bawat pamilya. Pagpalain niyo nga po sila. Tignan ang kanilang kalalagayan at anumang kapighatiang pinagdadaanan ng pamilya. O Diyos, maging totoo ka na siyang tagapagligtas ng bawat isa. Panginoon, tulungan niyo rin po kami na magamit maging daluyan ng pagpapala sa maraming tao, lalo na sa panahon ng pandemya. Gamitin ninyo ang Fairview Park United Methodist Church upang ang ebanghelyo ng kaligtasan, ng ebanghelyo ng pag-asa, ang ebanghelyo na si Kristo ay kasama namin makaabot at makarating nga po sa iba. Sa lahat ng aming mga pagdaraanan, sa lahat, Panginoon, ng mga pagsubok, Ikaw nawa, Panginoon, ang magpalakas sa amin. Ikaw, O Diyos, ang magbigay sa amin ng pag-asa, ng katagumpayan, upang malampasan namin na matiwasay, malakas, at nagpupuri sa inyo ang lahat ng mga ito. O aming Panginoon, idinadalangin namin din sila na mga may karamdaman o nasa balik ng karamdaman
Panginoon, mahabag nga po kayo sa amin. Ipinapanalangin namin na kayo ang siyang magbangon sa kanila, magbigay ng kalakasan, bagong pag-asa, bagong kinabukasan. Panginoon, ganun din ang mga napanghihinaan ng loob. Dalangin namin, O Diyos, ang lakas, ang makalangit na lakas na magmumula sa inyo, ang patuloy nga pong maranasan din ng aming mga kapatid. Sila na mga nangangailangan ng karunungan, O Diyos, ipagkaloob nga po ninyo ito sa kanila. Ganun din po sa mga maglalakbay o naglalakbay sa mga oras na ito, nawa ang inyong pag-iingat ang maranasan nila. Ganun din po, Panginoon, sila naman ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Pagpalain po ninyo sila sa bagong taon na ito at gamitin ang kanilang mga buhay upang maging daluyan din ng pagpapala sa inyo. Panginoon, maraming salamat sa pagsambang ito, sa pagsama ninyo sa amin sa hamon at patuloy na pagpapahayag ng inyong mensahe ng kaligtasan sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang aming iglesia, ang mga plano, ang muling pagbubukas ng aming mga pintuan upang makapanambahan ang mga anak ninyong sabik na rin na makadako sa lugar na ito. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ang Diyos na tunay, Diyos na tapat, Diyos na nagmamahal sa amin. Ang pagpapala nawa ninyo ang patuloy naming maranasan. Sa pangalan ni Jesus to, aming samo at dalangin. Amen at amen. At ngayon nga na narinig na ninyo ang mensahe, ang hamon na nagmumula sa ating Panginoon. Tayo ay handa nang humayo at ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, tanggapin po natin ang bendisyong nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kalwalhatian at kapangyarihan. Mula pa noong una, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Saan kami pupunta, kami magkasalanan. Saan kami susunod, nagastari kapisan. Ikaw, Jesus, ang
Amen.